Ano ka ba naman, Ruel? Hindi pa nga ako nakakaalis, puro pagbabayad na agad ng utang ang ibinibida mo. Oo na, huwag ka mag-alala dahil magpapadala ako ng pambayad para sa mga nahiram mo. Huwag kang paulit-ulit. Sorry na, huwag mo naman akong sigawan. Pwede ka naman magsalita na mahinahon eh. Nakakainis ka kasi. Hindi ka makatulog dahil sa mga utang na yan. O siya, sige na, aalis na ako at baka malasin lang ako sa biyahe dahil sa inyo. Oh, Ipong anak, magbabay ka na sa nanay mo. Ay, wala na akong oras para magdrama. Baka malita ako sa flight. Diyan na kayo. Taon 1972, Maragondon, Cavite. Bandang 7:00 ng gabi, kauuwi pa lamang ni Feli mula sa pagtitinda ng isda sa palengke. Yun na ang naging kabuhayan niya simula nang siya ay mag-asawa. Naabutan niya sa bahay ang kabiyak na si Ruel habang abalang inaasikaso ang 10 taong gulang na anak nila na si Ipong. Halos kararating pa lamang din ng lalaki galing sa pagtatrabaho bilang isang construction worker. O mahal, nandyan ka na pala. Siguradong pagod at gutom ka na. Tamang-tama, nakapagluto na ako ng ulam natin. Ano pa nga ba? Huwag ka na nga maraming sinasabi dyan, Ruel. Ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Sige, saglit lang. Bibisan ko lang muna tong si Ipong. Huwag kang mag-alala, ipagtitimpla kita ng masarap na kape. Oo na, ang dami mo pang satsat eh. Bilisan mo na dyan. Nay, kwentuhan niyo po ako Yung kaibigan ko kasi na si Dondon, palagi raw siyang kinukwentuhan ng nanay niya bago siya matulog eh. Tigil-tigilan mo nga ako, Ipong. Pagod ako at ayaw ko makipag-usap, okay? Manang-mana ka talaga dyan sa ama mo. Kung gusto mo, kayo na lang ang magkwentuhan mamaya. Matutulog ako na maaga at masakit ang buong katawan ko. Ipong anak, hindi bale. Ako na lang ang magkukwento sa'yo mamaya, ha? Pagpasensya mo na lang ang nanay mo, pagod na pagod lang yan. Nasaan na ba yung kape ko? Ang tagal naman. Tsaka, oo nga pala, Ruel, wala ka bang balak maghanap ng ibang trabaho? Yung mas malaki-laki naman sana ang kita. Baka uugod-ugod na tayo pareho eh. Construction worker ka pa rin. Tapos ako tindera pa rin sa palengke. Ay, lintik naman na buhay to. Pasensya ka na, Feli. Sa ngayon, yun lang kasi ang trabahong pwede sa akin eh. Alam mo na, elementarya lang ang narating ko. Hindi pa nakapagtapos. Pagtiisan mo na lang muna kung anong meron tayo ngayon. Pagtiisan? Seryoso ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Ruel? Ilang taon na ako nagtitiis sa sitwasyon natin na to. Napapagod na ako, baka akala mo. Mabuti nga isa lang yung anak natin. Kung nadagdagan pa yan, tsak na sabay-sabay tayong mamamatay sa gutom. Hayaan mo. Magtatanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, baka may rekomenda silang trabaho na medyo maayos ang kita. Huwag ka na magalit. Ay, ewan ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na palusot mong yan. Kumilos ka na at kapeng-kape na ako. Wala na lamang nagawa ang lalaki kung hindi ang magmadali para ipagtimpla ng kape ang kanyang asawa. Ang anak naman nilang si Ipong ay hindi na rin nakapagsalita pa at nagtataka na lamang sa mga nangyayari. Nag-iisang supling nila ang bata. Nakatira sila sa bahay na naiwan ng mga magulang ni Ruel nung pumanaw ang mga yun. Ang dalawa naman niyang kapatid na mga babae ay pawang may mga asawa na rin at doon na nakatira sa kani-kanilang pamilya. Dahil mahirap ang buhay at laging kapos sa pinansyal na pangangailangan, madalas silang magkaroon ng pagtatalo at mainit na argumento. Oo nga pala mahal, pupunta ako kina Lolo Karing at Lola Sela mamaya. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa matatanda eh. Samantalang sa kabilang baryo lang naman sila nakatira. Diyan ka magaling, puro kagala. Dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin, yung paghahanap ng ibang trabaho, Ruel. Makakatulong ba yung mga lolo't lola mo sa kabuhayan natin? Teka naman, Feli. Sumosobra ka naman na yata. Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan sina lolo. Magulang sila ng tatay ko, kaya konting respeto man lang sana. Hindi naman siguro masama kung dadalawin namin sila ni Ipong. Hindi ba? Wala akong pakialam kung kanino pang magulang yung matatandang yan. Basta humanap ka na ibang trabaho nang sa ganon, maiyahan mo naman ako dun sa palengke. Pati hining at pawis ko, amoy isda na. Tapos ikaw nakukontento ka lang dyan sa pagko-construction? Ay, ayoko na makipagtalo sa'yo, Feli. Mamaya na lang tayo mag-usap pag-uwi mo galing sa pagtitinda. Baka sakaling malamig na yung ulo mo.
Kung ayaw mong gumawa ng paraan, ako na lang ang kikilos. Naalala ko nga pala, may inaalok na trabaho sa akin si Berta papunta sa Taiwan. Total, wala ka namang silbi at daig mo pa yung inutil, tatanggapin ko na lang yon. Anong sinabi mo? Talagang nagdesisyon ka nang hindi man lang kumukonsulta sa akin? Feli naman, hindi sagot ang pag-abroad para lang makaahon tayo sa buhay natin ngayon. Kaya nga matagal ko nang sinasabi sa'yo, hindi ba? At isa pa, anong pinagsasasabi mong hindi sagot ang pag-abroad? Nakita mo ba yung ibang mga kapitbahay natin na nakaalis na papuntang ibang bansa? Ayun, ang gaganda na ng buhay nila. May mga sarili ng bahay at sasakyan. Tayo ano? Nandito pa rin tayo sa bulok na bahay na to. Bakit? Sarili naman natin tong tinitirhan natin Wala naman nagpapalaya sa atin dito, hindi ba? Feli, may iba pang paraan. Wag lang yun. Correction, Ruel. Bahay ng mga magulang mo to, hindi sa'yo at hindi rin sa atin. Kaya buo na ang desisyon ko. Tatanggapin ko na yung alok ni Berta papunta sa Taiwan. Yun lang ang tanging paraan. Diyan nga kayo mag-amat, baka wala na akong maabutan sa palengke. Sinasayang nyo lang ang oras ko. Tinawag pa ni Ruel ang kanyang asawa para ayusin ang kanilang usapan, subalit hindi na siya pinansin noon. Naiwan naman silang mag-ama habang si Ipong ay tila litong-lito at hindi alam kung ano ang pinagtatalunan ng kanyang mga magulang. Samantala, sa bahay ng lolo at lola ni Ruel. Ano ka mo? Iiwanan niya kayo mag-ama dito sa Pilipinas? Ang bata-bata pa ng anak niyo, Ruel. Yang asawa mo talaga, kahit kailan, puro pang mamaliit na lamang ang alam gawin sa'yo. Anong magagawa niya kung ganyang buhay lang ang kaya mong ibigay sa kanila ng anak ninyo? Yun nga po, Lola Pero mukhang desidido na kasi talaga si Feli. Ramdam na ramdam ko na wala na siyang balak magpapigil pa. Kinausap niya na rin yung kaibigan niya si Berta na may kakilala dun sa agency. Ay nako, hindi na talaga nagbago yung asawa mo. Hanggang ngayon ay mataas pa rin ang ambisyon na wala naman sa lugar. Nauunawaan ko na gusto lang niya makaahon kayo sa kahirapan. Pero hindi ba? Parang masyado yata siyang nagpapadalos-dalos sa mga desisyon niya. Hayaan ko na nga lang siya kung yun talagang gusto niyang gawin, Lolo Pero wag na wag niya akong sisisihin kapag may masama nangyari sa kanya dun. Wag naman sana. Tay, saan po ba pupunta si nanay? Matagal po ba siya mawawala? Malayo po ba yun? Ay, oo anak, malayo yun. Pero huwag ka mag-alala, babalik din agad ang nanay mo. Magtatrabaho lang siya sa Maynila. Huwag ka mag-alala, Apo. Habang walang magaling mong ina, dito ka na muna sa amin para may kasama kami ng lolo karing mo. Gusto mo ba yon? Opo, Lola. Gusto ko nga po dito na tumira Pero, paano po si tatay? Magtatrabaho si tatay sa araw, anak. Pero sa gabi, pag uwi ko, susunduin kita rito kina Lola para sabay na tayong umuwi sa bahay. Ayos ba yon? Opo, tay. Ayos na ayos lang po sa akin yun. Hayaan mo, anak. May awa ang Diyos. Sa susunod na taon, kapag nakabawi na tayo at nakaipon na kami ng nanay mo ng sapat na pera, magsisimula ka na rin mag-aral. Medyo nahuhuli ka na nga Wow! Talaga po, tay! Yehey! Makakapag-aral na rin ako sa school. Makakasabay ko na yung kaibigan kong si Dondon. At hindi na nga napigilan pa ni Ruel ang asawang si Feli sa desisyon noon na umalis ng bansa patungong Taiwan. Ayaw na lamang niya yung tutulan at sa halip ay siya pa mismo ang gumawa ng paraan upang matugunan ang mga panggastos sa paglalakad ng mga dokumento at iba pang kailangan ng kanyang asawa. Nagkanda utang-utang siya sa mga katrabaho at sa ibang kakilala para lang matuloy sa pag-alis si Feli. Isang gabi, kararating pa lamang ni Ruel sa kanilang bahay mula sa pagsundo sa anak nila sa bahay ng kanyang lolo at lola. Iniiwan niya kasi roon ang bata sa tuwing wala sila sa bahay at nasa kanya-kanyang hanap buhay. Maya-maya ay dumating na rin si Feli, dala ang isang balita. Oo nga pala, Ruel. Sa susunod na linggo na ang alis ko, baka naman magdrama pa kayo mag-ama't pigilan ako kung kailan isang hakbang na lang nandun na ako sa gusto kong puntahan, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi na kita pipigilan sa gusto mo dahil, Chuck, magtatalo lang ulit tayo. Basta, mag-iingat ka ron, mahal, ha?
Mabuti alam mo. Isa pa nga pala, gusto ko lang ipaalala sa inyo ni Ipong na kapag naroon na ako, huwag kayong sulat ng sulat, ha? Trabahong ipinunta ko ron, hindi para makipagchismisan sa inyo sa papel. Sana'y nagkakaintindihan tayo. Oo, pero syempre, dapat sulatan mo rin kami dito. Baka naman, hindi mo na kami maalala kapag nandun ka na. Huwag mo nga akong bisitin, Roel. Baka sa halip na matuloy ako mabulilyaso pa ang pag-alis ko dahil dyan sa kanigahan ng utak mo. Basta susulat na lang ako dito at kokontak na lang ako kay Berta kapag may pagkakataon para balitaan kayo. Nay, bakit po hindi mo kasamang umalis si tatay? Tsaka bakit hindi rin ako kasama? Isa ka pang bata ka, oo. Hindi ako mamamasyal doon. Huwag kang tanong ng tanong dyan at wala ka pang alam sa mga nangyayari. Dagdag pabigat ka rin lang naman. Ay! Feli, ano ka ba naman? Huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan ng anak natin. Wala ka na ba talagang pakiramdam? Hindi mo man lang ba iniisip na masasaktan yung bata sa mga pinagsasabi mo? Huwag kang ang OA. Wala pang muwang yung anak mong yan. Maliban na lang kung ipapaliwanag mo sa kanya kung ano yung ibig kong sabihin. Ay, ewan ko sa inyo. Manahimik na nga lang kayong dalawa. Pagpasensyahan mo na lang yung nanay mo, anak, ha? Huwag mong isipin yung mga sinabi niya kasi hindi totoo yun, okay? O siya, halika na. Lilinisan na kita ng katawan para makakain na tayo at makatulog ka na rin na maaga. Matapos yun, kumilos na ang lalaki para asikasuhin ang kanilang anak, habang si Feli naman ay nagsimula ng kumain mag-isa na parabang walang pakialam sa kanyang mga kasama sa bahay. Napapailing na lamang si Ruel habang hawak ang kamay ni Ipong patungo sa banyo. Nung mismong araw ng pag-alis ni Feli, ipinaalala pa ni Ruel sa kanya ang mahalagang bagay kagaya ng pag-iingat at huwag makakalimot na sulatan sila ng kanilang anak. Idinagdag din niya ang tungkol sa pagpapadala noon ng pera na pambayad sa mga pinagkakautangan nila na ginamit para sa pagpuproseso ng kanyang mga papeles. Ano ka ba naman, Ruel? Hindi pa nga ako nakakaalis, puro pagbabayad na agad ng utang ang ibinibida mo. Oo na, huwag ka mag-alala dahil magpapadala ako ng pambayad para sa mga nahiram mo. Huwag kang paulit-ulit. Sorry na, huwag mo naman akong sigawan. Pwede ka naman magsalita na mahinahon Nakakainis ka kasi. Hindi ka makatulog dahil sa mga utang na yan. O siya, sige na, aalis na ako at baka malasin lang ako sa biyahe dahil sa inyo. Oh, Ipong anak, magbabay ka na sa nanay mo. Ay, wala na akong oras para magdrama. Baka malita ako sa flight. Diyan na kayo. Dahil sa mga sinabing yon ng kanyang asawa, nasaktan si Ruel. Batid niyang ganoon na talaga ang ugali ni Feli, subalit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit parang hindi na asawa ang turing nito sa kanya, base sa paraan ng pakikipag-usap noon. Ngunit hindi na lang siya nakipagtalo pa dahil ayaw niya na umalis ang asawa na meron silang samaan ng loob sa isa't isa. Makalipas ang 2 buwan, nakatanggap pa ng unang sulat si Ruel mula kay Feli. Nakasaad sa liham na maayos naman daw ang lagay ng babae at tatawag na lang siya kay Berta sa susunod na buwan. Subalit matapos yon ay hindi na muling nagparamdam at sumulat sa kanila si Feli. Iniisip na lamang ng lalaki na baka wala pang panahon at wala pang sapat na oras para sumulat sa kanila. Hanggang sa umabot na ng 4 na buwan ay hindi na sila muli pang nagkaroon ng balita sa kanyang asawa. Samantala, habang naglalakad ang mag-ama pauwi galing sa bahay ng kanilang mga lolo at lola, nakasalubong nila ang kapitbahay na si Aling Melba. Nagtitinda yon ng mga gulay at isa sila sa mga suki noon. Oy, Ruel, kumusta kayo? Hindi ka ba bibili ng gulay sa akin? Kunin mo na itong ampalaya na maubos na tong laman ng basket ko. Ay, oo nga pala. Balita ko nakaalis na raw yung asawa mong si Feli. Talagang hindi na nagpapigil, ano? Ayos lang naman po kami, Aling Melba. Opo, nakaalis na nga po siya. Bali mag-4 na buwan na po siya ron sa Taiwan. Hindi pa nga sumusulat hanggang ngayon Baka sobrang busy lamang sa trabaho. Ganun ba?
Hintayin mo lang, baka naman tumitsyempo lang yon para makapagsulat. Kung bakit kasi hindi pa kayo magpakabit ng telepono para naman mapadali ang komunikasyon nyo sa kanya. Pero Ruel, hindi naman sa tinatakot kita, ha? Gusto lang kitang bigyan ng ideya tungkol sa mga ganyang sitwasyon. Marami ng mga balikbayan ngayon ang hindi na nakakaalala sa pamilya kapag nakaalis na ng bansa. Yung iba nga doon na rin humahanap ng bagong, alam mo na. Maraming salamat po sa paalala, Aling Melba. Pero sa tingin ko hindi naman po siguro magagawa yun ng asawa ko sa amin ng anak niya. Ay, hindi natin alam yan. Pero kalimutan mo na lang muna yung sinabi ko. Total 2 buwan pa lang naman siya roon. O siya, sige na. Tutuloy na ako at medyo lumalalim na rin ang gabi. Walang hiyang tsismosa yan. Sabing 4 na buwan na. Natatawa at napapailing na lamang si Ruel nang muli silang magpatuloy ng anak sa paglalakad. Nung mga oras na yun, hindi pagdududa ang naramdaman at naisip niya tungkol sa asawa. Sa halip ay labis na pag-aalala at lihim na lamang siyang nagdasal na sana ay nasa maayos yung kalagayan sa kabila ng hindi pagpapadala ng liham sa kanila ng kanyang anak. Samantala, habang nasa Taiwan si Feli ay nakilala niya ang lalaki na si Jeric. Isang kapwa Pinoy na katrabaho niya, ngunit maraming beses nang nagpabalik-balik sa naturang bansa. Jeric, magta3 buwan na tayo magkarelasyon pero wala pa akong masyadong nalalaman tungkol sa'yo. Kamusta nga pala yung pamilya mo sa Pilipinas? Bakit parang wala kang naikukwento sa akin tungkol sa kanila? Yun ba? Ang totoo, katatawag ko lang kay nanay kagabi. Okay lang naman daw sila, tsaka wala namang problema. Minsan kasi nakakasawa rin na araw-araw kayo magkakausap Lalo na kung paulit-ulit na lang yung pinag-uusapan, di ba? Isa pa, ang mahal ng overseas call sa Pilipinas. Tsaka, wag mo na nga silang alalahanin. Ang mahalaga ngayon, magkasama tayo. Naku, sinabi mo pa. Kaya nga ako, hindi mo na tumatawag at sumusulat sa amin. Tsak na, dadramahan na ako ng mag-amang yun, lalo na yung batugan kong asawa. Nako, masisira lang ang araw ko. Huwag mo ang babanggitin yung asawa mo kapag magkasama tayo. Gusto ko kapag kasama mo ako, tungkol lang sa ating 2 pag-uusapan natin, okay? Sorry na, nabanggit ko lang naman. Pero alam mo, masaya ako kasi nakilala kita rito sa Taiwan. Mabuti nga't nakakuha ko na maayos na apartment at pwede magpatuloy ng lalaking bisita para naman hindi na tayo gagastos sa hotel kapag gusto nating... Alam mo na. Yun na nga Pasensya ka na ha. Hindi kasi kita pwedeng dalhin dun sa apartment ko. Puro lalaki kasi kami ron at bawal ang babaeng bisita. Ano ka ba naman? Okay nga lang diba? Ang mahalaga lang naman sa akin yung makasama ka. At teka, sigurado ka bang wala ka talagang asawa sa Pilipinas? Baka naman marami pala kami magkakasabay sa'yo, ha? Wala binatang binata ako. Pero diba, nasabi ko naman sa'yo nung nagsisimula pa lang tayo, marami nagkakagusto sa akin at marami rin ako nakarelasyon pero ayaw ko pa mag-settle. Okay na ako sa ganito lang, tikim-tikim lang, ganun. Pero kung ayaw mo ng ganitong setup, pwede namang wag na tayo magkita. Ganun lang kasimple yun. Sira ka talaga? Sinabi ko bang ayaw ko? Okay lang naman sa akin kahit ganito lang tayo. Isa pa, malaya naman ako habang nandito kasi malayo ang pamilya ko. Tsaka sa palagay mo ba magagawa kong iwasan at huwag makipagkita sa'yo? Araw-araw tayo magkasama sa trabaho. Yan ang gusto ko sa'yo Always on the go. Tsaka huwag ka mag-alala, Feli. Hindi lang naman tayo may ganitong uri ng relasyon dito sa Taiwan. At maging sa ibang bansa rin, marami ang ganitong klase ng pagsasama. Ang mahalaga naman dun yung masaya lang tayo, di ba? Iwanan na muna natin yung mga taong panggulo dun sa bansang inalisan natin pansamantala. Kung sabagay, tama ka rin naman. Halika na nga. Isang round pa tayo. Bitin pa ako Mula nang makilala ni Feli si Jeric, agad niya yung hinangaan at hindi na hiniwalayan pa. At kahit batid niya na hindi para sa seryosong relasyon ng lalaki, ay pumayag siyang makipag-ugnayan doon, kapalit ng pansariling kaligayahan habang nandoon siya sa Taiwan.
Nung mga panahon na yon, hindi na niya inisip pa ang asawa at anak na naghihintay ng kanyang sulat at nag-aalala sa Pilipinas. Samantala, sa bahay ng lolo at lola ni Ruel, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sumusulat sa amin si Feli, Lola. Nakausap ko na rin yung kaibigan niyang si Berta. Hindi pa rin daw tumatawag sa kanya yung asawa ko. Nag-aalala na po ako sa kanya. Halos maglilimang buwan nang hindi siya sumusulat ulit sa amin ang anak niya. Kung hindi ba naman isa't kalahating engot yung asawa mo, Ruel, dapat siyang unang tumatawag kay Berta para ipaalaman lang sa inyo ng anak mo na maayos lang ang lagay niya roon nang sa ganun hindi ka nag-aalala ng ganyan. Alam naman niyang si Berta lamang ang tangi may linya ng telepono sa mga kakilala natin. Isang beses pa lamang siya nagpapadala ng liham simula nung makapunta siya ron Sus Mariosep na babae yon. Wag na po muna nating sisihin yung asawa ko. Hindi pa nga po natin alam ang tunay na sitwasyon niya dun Gusto ko lang makasiguro na ligtas siya dun. Sana'y hindi totoong masamang hinala ko dyan sa asawa mo, Ruel. Pati yung mga naiwan niyang utang na dapat sana siya nagbabayad, ikaw na ang umaako. Tapos ngayon wala? Ewan ko nga po, Lola. Hindi ko na alam ang gagawin at iisipin Pero sa ngayon, yung buhay at kaligtasan muna ni Feli ang importante sa akin. Ay nako, wag ko lang malalaman na may masamang ginagawa yung babaeng yan. Sabihin mo lang sa akin at hindi ako mag-aalangang barangin siya, katulad ng ginawa ko noon sa mga taong tumarantado at lumapastangan sa atin. Napalunuklaway na lamang si Ruel matapos yun sabihin ng kanyang lolo. Batid niya kung ano ang tinutukoy noon at hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga nagawa na nitong pambabarang sa mga tao na nakaaway dahil sa pangwawalang hiya sa kanila. Makalipas ang ilang araw, siniguro niyang muling makakausap ang kaibigan ng asawa na si Berta. Doon lamang kasi yung naglalagi at tumatambay sa palengke. Subalit ayon sa babae, hindi pa rin daw tumatawag sa kanya ang kaibigan niya na si Feli. Ay, kamusta ka na, Feli? Ano na ba nangyari sa'yo? Biglang hindi ka na lang ulit sumulat sa amin ng anak mo. Pero ano't ano man ang mangyari, sana okay ka lang dyan. Tay, bakit po malungkot ka? May problema po ba? Wala naman anak. Okay lang si tatay. Medyo pagod lang ako sa trabaho buong maghapon. Ay teka, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako inaantok, Tay. Naaalala ko si nanay. Miss na miss ko na po kasi siya Kailan po ba siya uuwi? Sa narinig na yon na sinabi ng anak, magkahalong emosyon ang bumalot kay Ruel. Awa para sa bata at labis na pangungulila para sa kanyang asawa na bigla na lamang hindi nagparamdam. Subalit hindi niya yon ipinahalata sa anak. Sa halip ay sinabi na lamang niya na malapit nang umuwi si Feli at sinikap niyang ibahin ang kanilang usapan. Makalipas ang ilan pang mga buwan, sa wakas ay nakatanggap na sila ng liham mula sa kanyang asawa. Iniabot yon sa kanya ng kapitbahay na si Aling Melba. Mabuti naman at nariyan ka na, Ruel. Ay, sandali. May bibigay ako sa'yo. Tiyak na matutuwa ka. Aling Melba, kung gulay po yung ibibigay nyo, wag na po muna ngayon. Hindi ko pa nga po na iluluto yung binigay nyo kahapon Sa susunod na lang po siguro. Anong gulay ba yung pinagsasasabi mo riyan? Heto may dumating kang sulat kanina mula kay Feli. Ako na muna nagtago dahil nasa trabaho ka yata. At wala naman riyan ang anak mong si Ipong. Sulat? Teka, akin na nga po. Diyos ko, salamat naman at naalala ulit ni Feli na sulatan kami ng anak niya. Maraming salamat po, Aling Melba. Sige na. Basahin mo na yan sa anak mo nang matuwa naman yung bata. Alam kong matagal nyo nang hinihintay yan. Paano? Papasok na ako sa bahay at baka masunog yung sinaing ko. Sige po, Aling Melba. Maraming salamat po ulit. Masayang binasa ni Ruel ang sulat ng kanyang asawa habang kaharap ang anak na si Ipong. Ayon sa liham,
Maayos naman daw ang lagay ng babae at miss na miss niya na ang dalawa. Nabanggit rin ng asawa niya na magpapadala raw ng pera sa susunod na buwan para ipambayad sa nasabing utang nila. Subalit hindi sinabi sa liham kung ano ang dahilan at kung bakit ngayon lamang ulit siya nakapagpadala ng mensahe. Dahil sa labis na kasiyahan, agad niyang ipinaalam kina Lolo Karing at Lola Sela ang tungkol sa liham ng kanyang asawa. Mabuti naman at nakaalala pa yung asawa mo, Ruel. Ang akala namin ng lolo mo tuluyan na siya maglalaho katulad ng iba na nakapunta lamang sa ibang bansa nakalimutan na ang kanilang pamilya. Hindi naman po kasi ganun ang asawa ko, Lola. Naniniwala ako na may problema lang at nagkaroon ng aberya kaya hindi siya nakasulat agad nitong nakaraang mga buwan. Paano mo naman malalaman ang totoong dahilan Hindi naman kamo niya sinabi dyan sa liham. Pero hayaan mo na. Mabuti na yun at kahit papano nalaman na natin na buhay at humihinga pa pala siya. Kaya nga po, Lolo, kahit papano nabunutan na ako ng tinik sa dibdib. Oo nga pala. Magpapadala raw siya ng pera sa susunod na buwan para ipambayad sa mga utang namin. Sumulat nga rin ako pabalik at sinabi kong wag na muna niyang isipin yun. Ang mahalaga, ayos lang siya ron at nasa mabuti siyang kalagayan. Huwag isipin. Tapos ano? Ikaw na naman ang mahihirapan at magkakandakuba para magbayad ng mga perang siya naman talaga ang nakinabang. Tama lang natulungan kanya magbayad ng mga yon. Mabuti sana kung nakakatulong sa inyo yung asawa mo dinaig pa niya yung kabuti, lulubog lilitaw. Hindi na lamang sumagot pa si Ruel. Sa kabilang banda, may punto rin naman ang mga matanda dahil siya ang naiwan sa lahat ng responsibilidad sa pagbabayad ng utang nila ng kanyang asawa. Makalipas ang isang buwan, tinupad naman ni Feli ang pangakong magpapadala ng pera. Ang iba roon ay ginamit ni Ruel para sa pangangailangan nila ng anak at ang natira ay iniipon niya para sa planong pagsisimulang mag-aral ni Ipong sa susunod na taon. Nagpatuloy ang komunikasyon nila ng asawa sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga sulat at naging madalas na rin ang pagpapadala noon ng pera sa kanila. Dahil doon, nakatapos si Ruel sa pagbabayad ng mga utang at naipagawa na rin ang mga sirang parte ng kanilang bahay. Nadagdagan na rin ang iniipon niyang pera para sa kanilang anak. Noong mga panahon na yon, mahigit 1 taon na si Feli sa Taiwan at ilang buwan na lamang ay matatapos na ang kontrata nito at babalik na sa Pilipinas. Samantala, nakausap ni Berta si Ruel at mayroon yung sinabi sa kanya. Ay, Ruel, buti at nakita-kita rito ngayon. Ay, oo nga pala, pumunta ka sa bahay bukas ng hapon, ha? Tumawag kasi yung asawa mo sa akin kagabi. Ang sabi, tatawag daw siya ulit bukas ng hapon at gusto kanya makausap. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Ang hirap kasi kung sa sulat ko lang hihintayin yung mga sagot niya Ang tagal bago makarating sa amin. Maraming salamat, Berta, ha? Ay, sige, Ruel. Dito na lang tayo sa palengke magkita bukas para maisama kita sa bahay. Tuwang-tuwa naman ang lalaki sa sinabing yon ni Berta. Naisipan rin niyang isama ang anak na si Ipong nang sa ganun ay makausap rin noon ang kanyang ina. Nang mga panahon na yon, iilan lamang ang mayroong linya ng telepono sa kanilang lugar at isa lamang si Berta sa mayroon noon. Kaya bukod sa sulat ay yun lamang ang pinakamabilis na paraan sa pakikipagkomunikasyon kahit may kamahalan ang bayad. Kinabukasan. Hello, Feli, mahal? Ikaw na ba yan? Kumusta ka na? Sobrang miss na kita, mahal. Miss ka na namin ng anak mo. Ayos lang naman ako rito. I miss you too. Di ba nasabi ko naman sa sulat na okay lang ako? Kumusta nga pala si Ipong? Si Berta nga pala, anong balita? Okay lang naman si Berta. Salamat naman at nagkausap rin tayo. Ang tagal kasi kung sulat lang tayo aasa. Sana, mahal, dalasan mo naman ang pagtawag dito kay Berta. Oo nga pala, kasama ko si Ipong. Gusto ko raw makausap.
Ay, ano pa nga bang magagawa ko nandyan na yan. Pero sige, wag lang masyadong matagal at baka lumaki yung babayaran ko sa bill ng telepono. Agad namang inabot ni Ruel sa anak ang telepono para yun naman ang makausap ng kanyang ina. Tuwang-tuwa ang bata na halos mapaiyak pa nang marinig ang boses ni Feli. Subalit ilang saglit lang, tila biglang lumungkot ang mukha noon at muling iniabot sa ama ang telepono. Tay, kakausapin daw po kayo ni nanay. Wala na raw po siyang sasabihin sa akin Ganun ba? O siya, sige anak, akin at ako na lang ang kakausap. Hello, Ruel. Kaya ako tumawag dahil gusto ko lang ipaalam sa inyo na uuwi na ako. Tatapusin ko na lang yung natitirang 4 na buwang kontrata ko rito. Tsaka baka hindi na rin ako makapagpadala ng pera at hindi na rin ako makasulat. Talaga, mahal? Sa wakas, magkakasama na rin tayo. Makakasama ka na rin namin ng anak mo. Okay lang kung hindi ka na makakapagpadala. Nakaipon naman ako kahit paano mula ron sa mga naunang ipinadala mo Oh, siya, sige na. Ibababa ko na to at marami pa akong gagawin. Ha? Teka, akala ko ba na-miss mo na rin kami ng anak? Hindi na natapos pa ni Ruel ang dapat sana ay sasabihin dahil narinig niyang ibinabana ng nasa kabilang linya ang telepono. Malungkot man, nakadama pa rin siya ng kasiyahan sapagkat kahit sa maikling sandali, muli nilang nakausap ang kanyang asawa. Matapos yun ay nagpasalamat na siya kay Berta bago umalis. Sa kabilang banda, pagkababa ng telepono ay kausap naman ni Feli si Jeric. May pa-I miss you to ka pa nalalaman Sabi ko na nga ba, sabik ka nang umuwi sa Pilipinas para makasama mo yung asawang sinasabi mong batugan Huwag ka na nga magselos dyan, babe. Siyempre, arte lang yon para hindi siya magduda na may ibang kinakasama ko rito. Para isipin niya na siya talagang mahal ko at wala nang iba. Sa palagay mo ba, hindi pa nagdududa yon sa tagal mong hindi sumulat sa kanila? Idinaan mo lang talaga sa pagpapadala ng pera no? Siyempre, hindi na mag-iisip ng masama yun kapag natanggap na yung padala mo. Huwag ka mag-alala, Jeric. Hindi naman na nag-usisapang asawa ko kung bakit lately lang ako nagbigay ng atensyon sa kanila ng anak namin. Tsaka, sa sobrang tanganuan, syempre, hindi na niya maiisip na tanungin ako ng ganong bagay. Pasalamat pa nga sila, nagpapadala pa ako ng pera Tapos yung asawa mo naman, paniwalang paniwala sa mga patutsada mo. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, babe. Halika na ulit. The bear is waiting. Sulitin na lang natin yung mga natitirang buwan ko dito. Matapos yun, muling pinagsaluhan ng dalawa ang mainit na tagpo gaya ng madalas nilang ginagawa. Walang kaalam-alam ang asawa ni Feli na ang lahat ng sinabi at ginagawa ng babae ay pawang mga pagpapanggap lamang, upang hindi yun magduda sa kataksilan na kanyang ginagawa sa ibang bansa kasama si Jeric. Samantala, nang muling makausap ni Ruel ang kanyang mga lolo at lola. 4 na buwan na lang daw po siya dun, Lola. Tatapusin na lang yung natitirang kontrata niya at makakasama na namin siya muli ni Ipong. Mabuti naman at kahit papaano nakabawi-bawi ang asawa mo sa inyo bago siya makabalik dito. Tsak na matutuwa ang anak ninyo. Hindi na rin daw po siya makakapagpadala at makakasulat kasi pauwi na rin naman siya. Siguro, iipunin na lang niya yung sweldo niya para malaki-laki ang maiuwi niya pagbalik. Hindi na nakakagulat yon. Wala naman kayong magagawa ng anak mo kung magpadala man siya o hindi. Pero ang mahalaga po, magkakasama na ulit kami at plano kong magbukas ng maliit at simple negosyo pag uwi niya. Alam ba niya ang plano mong yan? Baka naman ikaw lang ang may gusto. Alam mo naman yung asawa mo, walang kaplano-plano sa buhay. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Dito na po namin pag-uusapan ng tungkol doon, Lola. Hindi ko pa po kasi nasabi sa kanya sa sulat Nung tumawag naman siya kay Berta para makausap kami, sobrang bilis lang ng oras namin kaya hindi ko pa rin nabanggit yung tungkol doon. Nakakapagtaka naman na gumastos siya ng overseas call para lamang sabihin sa iyo na uuwi na siya. Pwede naman niyang banggitin na yun sa huling sulat niya sa inyo noon, hindi ba?
Nasa gitna sila ng pag-uusap ng matandang babae nang biglang sumagot ang kanyang lolo Karing habang umiinom ng tsaa at nakatingin sa malayo. Sana nga talaga ay hindi totoo ang paulit-ulit kong sinasabi sa iyo na masama ang hinala ko sa asawa mo, Ruel. Basta ano man na mangyari, nandito lamang kami ng lola Sela mo. Maraming salamat po, Lolo. Ayaw ko pa mag-isip na masama tungkol sa asawa ko. Pero ano man pong iniisip nyo, hindi ko muna paniniwalain ang sarili ko hanggat wala akong nakikitang pruweba. Sa totoo lang po, nabanggit na rin sa akin ni Aling Melban tungkol dyan. Pero alam kong malabong gawin ni Feli sa akin yun. Ay siya, tama na yan. Halina't sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan bago kayo umuwi ng apo ko. Saglit lamang at ako nang gigising sa kanya. Matapos muling uminom ang matanda ng tsaa, sumabay na yon na nagtungo sa mesa para sa masayang hapunan. Bagamat napapaisip na si Ruel tungkol sa palaging sinasabi ng kanyang lolo, minabuti niya na hindi na lamang yon pansinin. Makalipas ang 4 na buwan, sumapit na ang araw ng pag-uwi ni Feli. Subalit napansin ni Ruel na mula nang dumating yon ay palagi na lamang tulog at tila ba pagod na pagod. Inisip na lamang ng lalaki na baka dulot yon na mahabang biyahe kaya nais magbawi ng kanyang lakas. Isang gabi, habang magkatabi sila sa kwarto bago matulog, may naalalang sabihin sa kanya ang kanyang asawa. Oo nga pala, Ruel, aalis ako bukas. Kailangan ko lang mag-report sa agency. Tuwing pagdating namin dito, kailangan namin yung sabihin sa kanila. Aalis ka na naman? Bala ko pa naman sanang magluto ng masarap na ulam para pagsalusaluhan natin ang anak mo. Hindi ka pa nga namin nakakasama at nakakausap na maayos simula nung dumating ka. Aalis ka na naman ulit bukas. Pwede ba, Ruel, wag mo nga akong artehan? Dinaig mo pa yung anak mo eh. Sa Maynila lang ako pupunta. Wag mo na nga rin pala akong hintayin mamaya dahil baka gabihin na rin ako. Feli naman, pag-iinarte na bang matatawag yung gusto ka lang namin makasama ng anak mo matapos ang 2 taon na wala ka sa piling namin? Hindi mo ba alam na palagi kang tinatanong sa akin ni Ipong kung saan ka nagpunta at kung ano nangyari sa'yo noong mga panahon na nasa abroad ka at wala man lamang paramdam sa amin dito? Ay nako, eto na naman tayo. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo tungkol dyan, Ruel? Nagka-problema lang doon kaya hindi agad ako nakakontak sa inyo. Bakit? Nakabawi naman ako ng mga nakaraang buwan na. Hindi pa ba sapat yon? Ang hirap kasi sa'yo. Ano, Feli? Anong mahirap sa akin? Mahirap akong intindihin? Ganun ba? Mahirap akong pakisamahan kaya ang gusto mo, yung desisyon mo lang palagi ang masusunod. Hindi ko nga alam kung asawa pa bang turing mo sa akin eh. Hindi mo alam kung gaano kami nag-alala ng anak mo sa'yo noon. Hindi kita hinihinga ng paliwanag dahil ayos na sa akin na malaman na ligtas ka. Pero sa ganitong pagtrato mo sa akin, parang hindi na kita kilala, Feli. Eh di kasalanan ko na. Ako na ang mali. Ako na ang masamang tao. Masaya ka na? Bigla tila ay natauhan ng lalaki at sa halip na sumagot ng pabalang ay humingi na lamang siya ng paumanhin sa kanyang asawa. Sorry, pasensya na sa mga nasabi ko. Nabigla lang ako. Huwag ka na magalit oh. Mabubwisit lang ako sa pakikipag-usap sa iyo, Ruel. Wala namang kwenta yung mga sinasabi mo. Hinayaan na lamang ni Ruel na makatulog ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Habang siya naman ay tila sising-sisi sa sarili dahil sa kanyang mga nasabi. Batid niyang nadala lamang siya ng emosyon, kaya niya nabitawan ang mga salitang yon. Kinabukasan, pagkagising ay wala na si Feli sa kanyang tabi. Paglabas niya ng silid ay agad siyang nagtungo sa kwarto ng anak nilang si Ipong upang silipin yon. Tulog na tulog pa rin ang bata habang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang aga namang umalis ni Feli, ni hindi man lamang kumain ng almusal. Tsak, galit pa rin sa akin yun. Sana makauwi siya na maaga mamaya. Hihintayin ko pa rin siya para humingi ng dispensa. Ay, ang tanga-tanga mo naman kasi, Ruel. Matapos yon, nagsimula na siyang mag-asikaso para magluto ng almusal at para makapasok na rin sa trabaho. Ginising na rin niya ang kanilang anak para maihatid na sa mga lolo at lola gaya ng palagi niyang ginagawa.
Samantala, habang magkasama sa isang hotel sina Feli at Jeric sa Maynila. Jeric, babe, sigurado ka bang pananagutan mo tong pinagbubuntis ko? Oo naman, babe. Sasama ba naman akong umuwi sa'yo dito sa Pilipinas kung hindi ako seryoso? Oo, aaminin kong nasabi ko dati na ayaw ko pa magsettle. Pero mula nang makilala kita, bigla na lang nagbago yung pananaw ko na yon. Nagdududa ka pa ba? Hindi naman sa ganun, babe. Gusto ko lang kasing makasiguro na kapag iniwan ko yung asawa ko may mapupuntahan ako. Kasi sa totoo lang, mahal na kita at hindi ko na mahal si Ruel. Huwag ka mag-alala. Pananagutan kita at magsasama tayo na masaya sakaling iwan mo yung asawa mong yon para sa akin. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka. Yan ang gusto ko sa'yo, baby. Napaka-sweet mo talaga. Halika na nga habang 2 months pa lang si baby. Magpakaligaya muna tayong dalawa. Ang hindi alam ni Ruel ay kasamang umuwi sa Pilipinas ang lalaking katrabaho at kalaguyo ng kanyang asawa mula sa Taiwan. At sa madalas na pag-alis ng babae ay lihim silang nagkikita noon sa Maynila. Noong una, hindi pa yun pinag-iisipan ng masama ni Ruel. Subalit 2 buwan matapos makauwi ng asawa ay mas madalas pa ang paglabas at ang pagpunta ni Feli sa syudad. Bukod doon, tila mayroon na siyang kakaibang napapansin sa pangangatawan at mga ikinikilos ng kanyang kabiyak. Mukhang napapadalas na yata yung pagpunta mo sa agency, mahal. Kailangan ba talaga 2 beses sa isang linggo kang nandoon? Oo, kailangan yun para sa mga documentation. Tsaka, syempre, marami rin silang itinatanong sa akin tungkol sa kung gusto ko pa bang bumalik doon o kaya naman tungkol sa mga benepisyo na pwede ko makuha sa susunod na punta ko. Ah, ganun ba? Ibig sabihin, may balak ka pa palang umalis ulit. Teka, parang napapansin ko, medyo lumalapad ka yata, mahal. Ang sikip na kasi sa'yo niyang blouse na suot mo Ah, yan ba? Wag mo na lamang pansinin. Natural, medyo tataba na ako kasi 2 buwang wala na akong trabaho kaya hindi na nakakapagbanat ng buto. Tsaka, bakit ba itong katawan kong pinagdidiskitahan mo? Wala lang. Siyempre, asawa kita kaya kung may pagbabago man sa'yo kahit sa pinakamaliit na detalye, mahalata ako kaagad yun. Kung ano-ano na lang yung iniisip mo, Ruel. Itulog mo yan. Makaalis na nga at baka maliit pa ako sa meeting namin sa agency. At gaya ng madalas mangyari, wala na lamang nagawa ang lalaki kung hindi ang tanawin ng asawa habang papalabas ng pinto ng kanilang bahay. Hinahayaan na lamang niya yon sa kung ano ang gustong gawin dahil mula ng pagdating ni Feli, gabi-gabi na siyang pinagbibigyan noon. Sa tuwing mangangalabit siya bago matulog, yun lamang ay sapat na sana sa kanya bilang atensyon. Samantala, sa isang malamig at tahimik na silid habang magkasamang muli sina Feli at Jeric. Babe, nakakahalata na si Ruel sa tiyan ko. Ilang buwan na akong buntis at sigurado ako na mas mapapansin pa niya ito sa mga susunod na buwan. Anong gagawin ko? Ano ka ba naman, Feli? Hindi ko alam na nahawa ka na rin pala sa katangahan ng asawa mo. Ano pa ba? Di sabihin mo, buntis ka sa kanya. Hindi naman makakahalata yun kasi nabanggit mo sa akin noon na mula nung pagdating mo may nangyayari na sa inyo, hindi ba? Tsaka sabi mo rin, medyo mahina ang utak nun. Bakit ko pa aaminin sa kanya? Akala ko ba ang plano natin iiwanan ko siya tapos tayong 2 magsasama. Kung sasabihin ko sa kanya na buntis ako, ibig sabihin hindi na ako pwedeng kumalas sa relasyon namin. Ay, naku naman, Feli, nahawa ka na nga talaga at mukhang mas malala ka pa yata. Natural, papapaniwalain mo lang yung tao na siya ang ama na ipinagbubuntis mo para hindi siya magduda. Pero hindi mo ipapaalam sa kanya na balak mo siyang iwan. Simpleng ganun lang, ano ka ba naman? Nagkasundo ang dalawa sa kanilang plano para paniwalain si Ruel na siya nga ang ama ng sanggol na ipinagbubuntis ng babae. Kaya nang umuwi siya sa bahay ay masaya ngunit puno ng pagkukunwaring ibinalita sa asawa ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ruel, mahal, may surprise ako sa'yo. Aba,
mukhang wala kang topak ngayon, mahal na. Ano ba yung surprise na yan? Teka, gusto kong marinig din yan ng anak natin. Sigurado matutuwa yun. Sandali tatawagin ko lang si Ipong. At tinawag nga ni Ruel ang kanilang anak na naglalaro sa loob ng kwarto. Saka muling bumalik sa sala para harapin si Feli. Mahal, 4 na buwan na akong buntis. May kasunod na si Ipong at magiging 4 na tayo sa pamilya. Talaga, mahal? Narinig mo ba yun, Ipong, anak? Magkakaroon ka na ng kapatid. Magkaka-baby na tayo rito sa bahay. Yuhu! Ang saya-saya naman! Dapat mag-celebrate tayo bukas para dyan. Naisip ko nga rin yun, mahal. Kaya lang, bigla akong naalala. May mahalaga pala akong lakad bukas eh. Bigla lumungkot na lamang ang mukha ni Ruel. Saka napabuntong hininga bago muling nagsalita. Sa agency na naman ba yan, mahal? Sayang naman. Kasi plano ko sanang umabsent sa trabaho bukas. At hindi ko muna ihatid si Ipong kina Lola para naman makapagdiwang tayo ng pagbubuntis mo. Pero huwag kang mag-alala, may ibang araw pa naman eh. Sa susunod na lang siguro. Alam ko na mas importante ang pagre-report mo sa agency nyo. Salamat, mahal, at nauunawaan mo ako, ha? O siya, sige na, kumain na tayo at nang makatulog na. Kailangan ko kasing umalis bukas bago mag-6 ng umaga eh. Kinabukasan, maagang nagising si Ruel para ipaghanda ng almusal ang asawa dahil batid niyang maaga yon aalis. Ngunit paglabas ni Feli sa kanilang silid, nagmamadali na yung pumasok sa banyo para maligo. Matapos ay nagbihis na ang babae at humarap sa salamin na nakasabit sa dingding ng sala para maglagay ng lipstick sa labi. Teka, mahal, hindi ka ba kakain muna? Baka matraffic ka sa biyahe at magutom ka. Hindi na, nagmamadali ako eh. Ikaw na nga rin ang nagsabi, di ba? Baka matraffic ako. Kahit konti lang, mahal. Gumising pa ako ng maaga para ipagluto ka eh. Sinabi na nga ayoko eh. Bakit bang kulit mo? Tsaka sino ba kasi may sabi magluto ka? Hindi naman kita inutusan O siya, alis na ako, hinihintay na ako sa opisina. Matapos yun sabihin, agad nang dinampot ni Feli ang handbag na nasa ibabaw ng sofa. Ngunit hindi niya na napansin na may nahulog mula roon dahil nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Malungkot na napapailing na lamang si Ruel sa biglaang muling pagbabago ng pagtrato sa kanya ng kanyang asawa. Maya-maya, nilapitan niya at dinampot ang bagay na nahulog sa sahig. At nung tingnan niya yon ay nagulat siya nang makita ang larawan ng isang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Kasama sa litrato ang kanyang asawang si Feli. Magkayakap ang mga yon at bakas sa kanilang muka na sila ay masaya. Hindi niya na napigilang mapabulong sa sarili habang pigil na pigil sa galit. Walang hiya ka, Feli. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kang katarantaduhan eh. Tsaka teka, maalala ko nga pala yung nabanggit niya sa amin ng anak niya kagabi. Anong sabi niya? 4 na buwan na siyang buntis. Paano mangyayari yun eh? Mahigit 2 buwan pa lang siya nakakauwi galing sa Taiwan. Humanda ka sa akin, mamaya, hayop ka. Mag-uusap tayong dalawa. Hindi na pumasok si Ruel sa trabaho ng mismong araw na yun. Ngunit inihatid niya sa bahay nila Lolo Karing at Lola Sela ang anak na si Ipong. Plano niyang doon muna ang bata hanggang sa matapos niyang kumprontahin ang taksil niyang asawa. Ayaw niya kasing marinig ng anak nila ang anumang mapag-uusapan nila ni Feli. Ipong, anak, dito ka muna kina Lola hanggang bukas, ha? Huwag ka mag-alala, susunduin naman kita rito pagkagaling ko sa trabaho. Ayos ba yon? Sige po, Tay. Hihintayin na lang po kita rito bukas. Isasama mo po ba si Nanay magsundo sa akin? Anak, kasi may pupuntahan ng nanay mo eh. Oo, tama. May importante siyang lalakarin kaya hindi ko rin siya maisasama bukas. Bakit? Ayaw mo bang si tatay na lang ang magsundo sa'yo? Siyempre po, gusto ko. Pero sa susunod po sana, kasama mo na si Nanay, ha? Oo, anak. Promise yan. Sa susunod,
2 na kami ng nanay mo na susundo sa iyo rito kina lolo't lola. Ipagluluto ka pa namin ng paborito mong spaghetti. Napayakap na lamang ang bata sa kanyang ama bago humalik sa pisngi. Saka lumapit kay Lola Sela na noon ay nakaupo sa tumba-tumba. Katabi noon sa nakahiwalay na silya si Lolo Karing. Sigurado ka ba na mag-o-overtime ka lang sa trabaho kaya mo iiwan dito si Ipong, ha, Ruel? Opo Lola. Kulang po kasi kami sa mga trabahador bukas. Kailangan na raw madaliin yung ginagawa naming gusali kaya kailangan mag-overtime. Isa pa, kailangan na daw po kasing madaliin yun eh. Sige. Kami na muna ang bahala rito sa anak ninyo. Teka, ano ba kasi ang importanteng lakad ng asawa mo pati ang nag-iisang anak ninyo ay hindi niya man lamang mabantayan? Hindi naman sa tumatanggi kami ng lola mo na alagaan itong apo namin. Nagtataka lamang kami kung bakit palaging umaalis siyang si Feli kahit mula pa nung umuwi siya buhat sa ibang bansa. Lo, ganun po talaga kapag galing sa abroad. Pagbalik mo rito sa Pilipinas, kailangan mo mag-report sa agency mo anumang oras ka ipatawag. Kagaya ng ginagawa ni Feli ngayon, kaya madalas siyang umaalis. Ay, ewan ko sa'yo. Siya sige, mag-iingat ka. Huwag mong alalahanin dito ang anak mo dahil ligtas at hindi namin siya pababayaan. Maraming salamat po, Lolo. Lola, sige po, tutuloy na po ako. Matapos yun, agad na siyang umalis. Hindi para magtungo sa trabaho, kung hindi para muling umuwi sa bahay at doon ay hihintayin niya ang pagdating ng kanyang asawa. Batid niyang pawang kasinungalingan ang mga sinabi niya sa matatanda, subalit mas minabuti muna niya yon hanggat hindi pa sila nakakapag-usap ng kanyang kabiyak at wala pa siyang tiyak na impormasyon mula rito. Samantala, habang magkasabay na kumakain sa isang karinderya ang magnobyong sina Feli at Jeric. Alam mo ba, babe? Paniwalang-paniwala ang mokong na sa kanya tong ipinagbubuntis ko. At eto pa ha, matatawa ka talaga. Gusto pa mag-celebrate kami ngayon kung hindi ba naman isang katerbang katangahan ang isinasaksak sa utak niya. Ngunit kahit halos sumigaw na ang babae sa pagkukwento ay tila ba walang naririnig ang kasamang si Jeric. Sa halip ay nakatutok lamang ang mga mata noon sa pagkain na nasa lamesa. Kaya naman, kinalabit pa yon ni Feli. Uy babe, okay ka lang ba? Bakit parang napapansin ko yata? Mukhang kanina ka pa walang kibo dyan. May problema ba? Ano ka mo? Sorry, medyo hindi ko lang narinig yung mga sinabi mo kanina eh. Pero pwede mo namang ulitin eh. Nakakawalang gana ka namang kasama. Kanina pa talaga kita napapansin na parang wala ka sa sarili. May problema ba tayo, Jeric? Ano bang problemang sinasabi mo? Huwag kang makulit. Okay lang ako. Pagod lang siguro to. Kumain na nga lang tayo. Sorry na. Sige, hindi na kita kukulitin. Sige, kumain na nga lang tayo. At dahil hindi na nagagawa magsiping ni na Jeric at Feli dahil madalas hindi maganda ang pakiramdam ng babae, maaga silang naghiwalay nung araw na yun. Agad namang umuwi si Feli para makapagpahinga dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod siya dahil sa mahabang biyahe mula Maragondon, Cavite papunta sa Maynila at nagbalikan pa. Nang makarating sa bahay, naabutan niya ang asawang si Ruel na nakaupo sa sofa at tila siya ay hinihintay. Madilim ang ekspresyon ng mukha noon at tila galit sa kanya. Hindi niya yon pinansin at nagpatuloy na lamang siya papasok sa kanilang kwarto. Subalit agad na hinawakan ni Ruel ang kanyang braso nang mapadaan siya sa tapat nito. Saan ka nang galing, Feli? Yung totoo, ayoko ng kasinungalingan. Ano ikaw, Ruel? Ano ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo ang braso ko! Totoo bang sa agency ka lang ninyo palagi nagpupunta sa tuwing umalis ka rito, ha? Oo! Saan pa ba ako pupunta? Ano bang ibig mong sabihin? Sinungaling! Ruel, parang awa mo na. Huwag mo akong saktan, please. Baka may masama mangyari sa anak natin. Anak natin? Bilog na ang ulo ko at huwag mo nang bilugin pa, Feli. Paano magiging anak natin yan? Gayong ang sabi mo kagabi, 4 na buwan ka ng buntis.
2 buwan ka palang nakakauwi ng Pilipinas. Paano magiging 4 na buwan na kaagad yan? Alam mo, hindi ko lang naisip agad ang tungkol dito nang sabihin mo kagabi dahil sobrang saya nung nararamdaman ko. Pero hindi pala ako dapat magsaya. Umamin ka nga sa akin. Sinong lalaking kasama mo sa litratong ito? Ha? Ipinakita ni Ruel kay Feli ang larawan na nadampot niya sa sahig at nanlaki ang mga mata ng babae nang masaksihan yon. Dahil doon, wala nang nagawa pa si Feli kung hindi ang umiyak at ipinagtapat na lamang sa kanyang asawa ang buong katotohanan. Oo na, inaamin ko na. Hindi ikaw ang ama ng batang ito. Mayroon akong katrabaho na nakarelasyon ko habang nandun ako sa Taiwan. At siya ang tunay na ama ng batang ito, si Jeric. Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Alam mo, kung hindi ka lang buntis ngayon, baka pinagpira-piraso ko na yung buong katawan mo! Hindi mo na kailangan gawin yan dahil aalis na ako sa bahay na ito. Magsasama na kami ni Jeric dahil yun naman talagang plano namin. Sawang-sawa na ako sa buhay na nararanasan ko sa iyo, Ruel. Walang pagunlad, paulit-ulit na lang. Aalis ka? Sige, umalis ka na makita mong hinahanap mo. Bakit? Anong gagawin mo? Ipapabarang mo ako sa lolo karing mo? Sige, gawin nyo. Akala mo ba matatakot ako? Sana pala hindi na lang ako bumalik dito at nagtiis sa'yo. Sana sumama na lang ako kay Jeric. Matapos yun sabihin ay agad na nag-empake ng kanyang mga gamit si Feli. At kahit halos 10 oras na ng gabi ng mga sandaling yun at nagdadalang tao pa ang babae, ay tuluyan niya nang iniwan ang asawang si Ruel kahit nagmamakaawa yun sa kanya. Makalipas ang halos 15 minutos ay mag-isa na lamang sa bahay ang lalaki. Bakit mo nagawa sa akin to, Feli? Minahal naman kita at ginawa kong lahat para lang masunod ang mga gusto mo. Mahal na mahal ka namin ng anak natin. Bumalik ka rito, parang awa mo na. Simula noon, tila nawalan na ng pag-asa sa buhay si Ruel. Madalas na siyang naglalasing at hindi na rin niya magawang sunduin ang anak sa bahay ng kanyang lolo at lola. May mga pagkakataon na hindi na rin siya kumakain, sa halip ay puro alak na lamang ang laman ng kanyang sikmura. Isang araw, lasing na lasing siyang nagtungo sa bahay ng 2 matanda. Doon ikinuwento niya ang lahat na nangyari mula sa pagtataksil na ginawa sa kanya ni Feli hanggang sa ginawa nitong pag-iwan sa kanila ng kanyang anak na si Ipong. Gulat na gulat at halos hindi naman makapaniwala ang 2 matanda. Ay nako, bakit ngayon mo lamang ito sinabi? Kaya pala ilang araw nang hindi mo nasusundo itong si Ipong dahil palagi kang lasing. Ang walang hiyang babae na yon, nakuha pang magtaksil samantalang hindi naman siya naging mabuting ina sa anak ninyo. Nagkatotoo na nga ang sinasabi ko, pero hayaan mo ng babaeng yon, Apo. Ako na lang ang bahala magturo ng leksyon sa kanya. Alam mo ba ang buong pangalan ng lalaking nakabuntis sa asawa mo? Mga hayop sila. Hindi ko akalain magagawa sa akin, Feli, ang bagay na to sa kabila ng pagiging tapat at mapagmahal kong asawa sa kanya. At tungkol naman po sa buong pangalan ng lalaki, hindi ko po alam, pero meron akong larawan nila na magkasama. Mas mainam. Kung ganun ay dalhin mo sa akin at ako na ang bahalang trumabaho sa mga walang hiyang yon. Sabihin mo lang kung kailan at kung anong oras. Hindi ako magdadalawang isip na simulan ng ritual ng kamatayan na igagawad ko sa kanila. Tay, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyayari? Nasaan po si nanay? Di ba, sabi mo isasama mo siya magsundo sa akin pagbalik mo rito at magluluto ng spaghetti? Bakit po wala si nanay? Halos maghalo na ang laway, luha at sipon ni Ruel sa labis na pag-iyak habang dahan-dahang nilalapitan ang kanilang anak na si Ipong. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang biglaang pag-alis ng ina at ang pagtataksil nito sa kanila. Ngunit wala na siyang nagawa pa kung hindi ang sabihin na lamang ang katotohanan. Ipong anak, wala na nanay mo. Iniwan niya na tayo. Sumama na siya sa ibang lalaki. Yung lalaki nakabuntis sa kanya. Po,
Di ba po baby natin yun? Kapatid ko po yun, hindi ba? Bakit ibibigay niya sa iba? Sa sinabing yun ng bata ay mas lalong napahagulgol sa pag-iyak si Ruel. Halos maubusan na siya ng hininga dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman ng mga sandaling yun. Kaya naman, ang matandang babae na ang umakay kay Ipong para dalhin sa tabi nila at paupuin. Hindi na muling nagsalita pa ang bata, sa halip ay napaiyak na rin, habang awang-awa na tinititigan ang kanyang ama na umiiyak. Kinabukasan, Sigurado ka bang ayos ka na talaga, Apo? Kaya mo na ba talaga ulit magtrabaho? Opo, Lola. Maraming salamat po. Nakatulog naman ako na maayos kagabi. Siya nga po pala, hindi ko na muna ulit susunduin si Ipong mamaya, Lola. Hindi ko pa po kayang isama siya sa bahay ngayong wala na rin ang nanay niya. Babalik lang po sa alaala ko yung sakit eh. Kung yan ang nais mo, nauunawaan ka namin ng lola mo. Basta huwag mong kakalimutang dalhin sa akin ang litratong sinasabi mo. Hindi ko mapapalampas ang ginawang yun sa ni Feli. Sige po, Lola, tutuloy na po ako. Babalik na lang ako mamaya para bisitahin si Ipong at ihatid sa inyo yung hinihingi ninyo. Matapos yon ay umalis na si Ruel. Subalit muli, hindi siya sa trabaho nagpunta kung hindi doon sa bahay nila para sariwain at muling alalahanin ang lahat ng alaala na pinagsamahan nila ng mahal ngunit taksil niyang asawa. Doon ay nagsimula siyang uminom mag-isa habang hawak-hawak ang larawan ni Feli at ng lalaking kanyang kalaguyo. Tahimik na umiiyak at panakanaka ay napapasigaw sa pinaghalong labis na sakit at galit para sa dalawa. Maya-maya pa, isang desisyon ang naisip niyang gawin. Yun na lamang ang pinakamagagawa niyang paraan para maibsan at makatakas sa lahat ng pait at hinagpis na idinulot ng kanyang asawang si Feli. Nagtungo siya sa kusina at doon ay kinuha mula sa lalagyan ang kutsilyo at nanlilisik ang mga mata na tinitigan yun. Tandaan mo to, Feli. Tandaan nyo ng kabit mo tong ginawa nyo sa akin. Kung magagawa kong hilahin kayo sa hukay hanggang sa kabilang buhay, gagawin ko. Mahal na mahal kita, pero hanggang dito na lang siguro tayo. Matapos yun sabihin, hiniwa niya ng hawak na patalim ang bandang pulsuhan ng kanyang braso. At maya-maya lamang, dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Nabitawan pa niya ang hawak na larawan at nahulog yon sa kanyang tabi. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas na magtungo sa bahay nila ang ginang na si Aling Melba para maghatid ng gulay kagaya ng nakasanayan noon. Subalit laking gulat niya sa nakita at halos hindi makapaniwala. Ay, Diyos ko! Ruel, ano nangyari sa'yo? Bakit nakahandusay ka riyan sa sahig? At teka, dugo! May dugo sa katawan ni Ruel! Tulong! Tulungan niyo kami! Halos hindi magkanda-ugaga ang mga kapitbahay na nag-uunahang nagsipuntahan sa bahay ng lalaki nang marinig ang pagpalahaw ni Aling Melba. Matapos ay nagbilin siya sa isa nilang kapitbahay para bantayan si Ruel. Goreng, dito muna kayo at huwag niyong iiwan si Ruel, ha? Pupuntahan ko lang ang lolo't lola niya sa kabilang baryo. Kailangan nilang malaman na nangyari sa apo nila. Nagmamadaling umalis ang ginang at naiwan doon ang pinagbilinan niyang lalaki kasama ang iba pa nilang nagmamalasakit na kapitbahay. Ang ilan sa mga yon ay agad na tinalian ng tela ang sugat ni Ruel upang kahit papaano ay maampat ang paglabas ng dugo mula roon. Makalipas ang 20 minuto, nakabalik na si Aling Melba kasama ang matandang si Lolo Karing. Hindi na sumama si Lola Sela dahil yon ang nagbabantay sa anak ni Ruel na si Ipong sa kanilang bahay. Ay, sus Mariosep na bata ito, oo.
Ano pang pinagagagawa mo sa buhay mo? Pakiusap, buhatin niyo siya at dalhin dun sa bahay namin sa kabilang baryo nang malapatan ko ng lunas ang kanyang sugat. Magmadali kayo at baka matuyuan ng dugo si Ruel. Ay, Diyos ko, ano ba nangyari at bakit nagawa niya ang bagay na ito? Nagtulong-tulong ang ilan sa mga kalalakihan na naroon para buhatin si Ruel at maisakay sa tricycle na pagmamay-ari ng isa rin sa kanilang mga kaibigan. Ngunit nang maiwan si Lolo Karing sa loob ng bahay, nakita niya ang larawan na nakalapag sa sahig at may bahid ng dugo ng kanyang apong si Ruel. Tahimik siyang tumangis habang dinadampot ang nasabing litrato, habang umuusal ng mga salita. Mga hayop at walang kahihiyan, tingnan lang natin kung hanggang saan kayo dadalhin ang inyong kataksilan. Matapos yun sabihin, isinilid niya sa bulsa ang nakuhang larawan at nagmamadali na rin siyang lumabas ng bahay. Saka inilak ang pintuan. Sa labas ay nakita siya ni Aling Melba at kinausap siya noon. Manong Karing, nandito na ho yung tricycle na maghahatid sa inyo pa uwi. Halina ho kayo. Agad namang sumakay ang matanda at mabilis na umandar ang tricycle papaalis. Nang makarating sa bahay, naabutan niya ang asawang si Lola Sela na ginagamot ang sugat ni Ruel, habang ang lalaki naman sa awa ng Diyos ay nagkamalay na ng mga sandaling yon. Ang anak naman niyang si Ipong ay mahimbing na natutulog sa loob ng kwarto ng matatanda. Nagmamadaling nagtungo sa kanilang kwarto si Lolo Karing at may kinuha yon sa ilalim ng kanilang papag. Isang kulay kalawang na lumang baul na hugis kahon ng sapatos. Paglabas ng silid ay umupo ang matanda sa tabi ni Ruel. Ipinatong sa kandungan niya ang lumang baul at pagkuway nagsalita na naman si Ruel sa hirap na boses. Lolo, alam ko pong malaki ang naging kasalanan ni Feli sa anak namin at batid kong kaya niyong kitlin ang kanyang buhay anumang oras gamit ang inyong kakayahan. Pero pakiusap po, huwag niyo na lamang po siyang idamay. Buntis po si Feli at ayoko rin na madamay ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kung maaari po sana, yung lalaki na lang niyang parusahan ninyo. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo pero gusto ko siyang mawala sa landas namin mag-asawa. Naniniwala akong kahit ganun si Feli, mabuti pa rin ang kanyang kalooban. Napatitig sa mukha niya si Lolo Karing. Tila tinatantya ng matanda kung sigurado na ba ito sa kanyang mga huling tinuran. Kasunod ay kinuha ng kanyang lolo ang litrato na inilagay noon sa baul kanina at itinaas. Saka umusal ng impit na mga dasal na siya lamang ang nakakaintindi. Saglit na tumigil sa pag-oorasyon ng matanda at binuksan ang naturang baul. Doon ay kinuha niya ang isang bilugang garapon na napapalibutan ng alikabok, ngunit kita pa rin ang itsura ng loob noon. Nakalagay roon ang mga pinaghalong insekto, patay na gamo-gamo, mga uwang na may matutulis na sungay, at kulay itim na likido na hindi nila matukoy kung ano. Pinilas ng matanda ang larawan at hinati yon sa dalawa. Ibinigay niya kay Ruel ang bahagi na naroon si Feli, at ang parte naman na nandoon ang lalaking si Jeric ay isinilid niya sa garapon na may mga patay na kulisap. Pagkalagay ay agad niya yung muling tinakpan at biglang nagsigalawan ang mga naturang insekto sa loob. Kasunod ay ang mga orasyon ng mga tila sinaunang salita. Samantala, makalipas ang ilang araw, habang magkasama sina Feli at Jeric sa tinutuluyang apartment. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Jeric. Ilang doktor nang nilapitan natin pero wala naman sila makitang sakit sa katawan mo. Pero bakit ganito? Biglang lumobo yung ari ko at halos puputok na. Tapos tuwing gabi, parang may malakas na ugong ako naririnig sa tenga ko. Sobrang sakit at hindi ako makatulog. Gawa mo ng paraan to, Feli.
Kung totoo nga sinasabi mong mambabarang ang lolo ng asawa mo, kasalanan mo lahat ng ito. Teka, bakit akong sinisisi mo? Pareho naman natin tong ginusto, hindi ba? Ako nga, halos ilang araw na rin hindi makatulog eh. Natatakot ako na baka makasama sa bata ang mga nararamdaman ko. Magsasalita pa sanang muli si Jeric, ngunit naramdaman niya na parang may kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang mga mata. Aray, bakit parang may gumagalaw sa loob ng mata ko? Ano to? Aray, ang sakit! Ano nangyayari, Jeric? May mga lumalabas na gamo-gamo sa mata mo. Ang dami! Diyos ko po, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Ngunit hindi pa man natatapos ang babae sa kanyang mga sinasabi, muli siyang nagulat nang makita ang malalaking uwang na nagsilabasan sa bibig ng lalaki at may mga matutulis na sungay ang mga yon. Mabilis na nagpupulasan at kinakagat ang muka at labi ni Jeric. Aray ko! Ang sakit ng labi ko! Yung mukha ko parang napupunit na! Tulungan mo ako, Feli! Halos hindi makapaniwala si Feli sa mga nangyayari, lalo na nang makita niyang kinain na rin ng mga gamo-gamo ang mata ng kanyang katipan, hanggang sa pumulandit mula roon ang nana at dugo na nagdulot ng masangsang na amoy. Nagkandasuka na lamang si Feli at sa halip na tulungan ng lalaki ay nagmamadali siyang lumabas ng silid. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaalis, narinig niya ang malakas na sigaw ni Jeric kasabay ng paglabas ng kulay itim na malapot na likido mula sa bibig at tainga noon. Bago tuluyan nalagutan ng hininga, nandilat ang mga mata ng babae sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaasahan na hanggang doon aabot ang pambabarang ng lolo ni Ruel na hindi niya noon kinatatakutan at pinaniniwalaan. Matapos yun, lupaypay siyang napaupo sa sahig habang umiiyak at nagsasalita. Patawarin mo ako, Ruel. Patawarin niyo sana ako ng anak natin. At sana, mapatawad din ako ng lolo't lola mo sa paghamon ko sa kanilang kakayahan. Ngayon ko lang napagtanto na mali at malaking kasalanan na nagawa ko sa inyo. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang maramdaman na tila may kung anong tumutubong butlig sa kanyang muka. Unti-unti parang tumitibok yon na animoy may kung anong gustong lumabas mula sa loob. Hanggang sa nagsilabasan na nga ang mga maliliit na palaka na agad nagsitalunan. Nagsiputukan din ang kanyang mga sugat hanggang sa bumulwak ang kulay berde at malagkit na likido. Ito na yata ang katapusan ko. Hindi! Tulungan niyo ako! Ruel, tulong! Akmang tatayo na sana si Feli para humingi ng tulong sa labas, ngunit maging ang mga binti at paa niya ay nagkaroon na rin ng sugat na parabang naaagnas na. Kahit hirap, pinilit niyang tumayo upang kumuha ng tuwalya na ipantatakip sa kanyang sugat-sugat at tila nasusunog na muka. Kailangan kong puntahan si Ruel at sila Lolo Karing. Hihingi ako ng tawad sa kanilang lahat. Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. May kailangan pa akong isilang na sanggol. Diyos ko, patawarin niyo sanang lahat ng nagawa kong kasalanan. Paika-ika siyang naglakad at kumilos para ihanda ang sarili at bumiyahe mula sa Maynila patungo sa bahay ng mga lolo at lola ng kanyang asawa. Wala man lang kasiguruhan kung mapapatawad pa siya ng mga yon, ngunit ginawa niya pa rin ang lahat para sumubok. Dahil sa kanyang itsura, iniiwasan siya ng sinumang makakakita at kanyang makakasalubong. Ilang mga bus at jeep din ang hindi siya pinasakay dahil inakala ng mga yon na nawawala na siya sa kanyang sarili. Mabuti na lamang may isang driver ng bus ang naawa at nagmagandang loob na pasakayin siya patungo sa lugar na kanyang pakay. Samantala,
Nang marating niya ang bahay ng matatanda ay naglulumuhod siyang pumasok sa may tarangkahan. Nakita naman siya ni Ruel na kasalukuyang nagkakape sa terrace at agad siyang sinalubong na halos hindi makapaniwala. Feli, ikaw nga ba yan? Diyos ko, salamat naman at pinakinggan ni Lolo Karing yung hiling ko sa kanya na huwag kang idamay. Patawarin niyo ako ni Ipong Ruel. Ngayon alam ko nang mali ang lahat na nagawa ko. Patay na si Jeric at natatakot akong baka ako nang sumunod kung hindi ako maglulumuhod para humingi ng tawad sa inyo kasama ang lolo't lola mo. Inaamin ko na ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Pangako, magbabago na ako. At sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Nasa ganoon silang tagpo nang lumabas ng pinto si Lolo Karing. Kasunod naman niya ang asawa at ang batang si Ipong. Sabay-sabay silang napatitig kay Feli na noon ay nakaluhod pa rin sa lupa habang magkasalikop ang dalawang kamay na paulit-ulit na humihingi ng tawad sa dalawang matanda at sa kanilang anak. Hindi ako may hawak ng buhay mo, Feli. Kaya wala rin akong karapatang kitlin yon. Maliban na lamang kung pinili mong gawin ko yon. Subalit dahil narito ka at inaamin ang iyong mga pagkakamali, gayon din ay handa kang bumawi sa lahat. Kaya pinapatawad na kita. Sana'y magsilbing aral sa iyo ang nangyaring ito, Feli. Tandaan mo palagi, hindi maiaayos ng isa pang pagkakamali ang nagawa mong mali noon. Makontento ka kung anong buhay lang ang meron kayo at kung ang gagawin mong solusyon ay makakasira lang din sa pamilya mo. Mas mabuting pag-isipan mo munang maigi bago mo gawin. Maraming salamat po, Lolo Karing, Lola Sela. Nangangako po ako na hindi ko nagagawin ang mga kasalanang nagawa ko. At sinisiguro kong magiging mabuti na akong ina at asawa sa aking pamilya. Halika na, Feli. Hinihintay ka na ng anak nating si Ipong. Ipong, anak, ito na ulit si nanay, oh. Bumalik na siya sa atin. Nay, ikaw po pala yan? Bakit ganyan ang itsura nyo? Ang dami niyong sugat at parang nakakadiri. Wala ito, anak. Kagat lamang ito ng lamok. Halika nga rito, payakap si nanay. Nang magyakap ang mag-ina, nakisali na rin sa kanila si Ruel. Ilang saglit pa, tila nagdahilan lamang na nawala na ang mga sugat sa katawan ni Feli. Nanumbalik sa dati ang kanyang balat at tila walang anumang nangyari. Nay, alam mo, sabi ni tatay, sa susunod na balik mo raw, 2 na kayo magsusundo sa akin, tapos ipagluluto mo daw ako ng spaghetti. Totoo po ba yon? Oo, anak. At sa pagkakataong ito, hindi na aalis si nanay. Magsasama-sama na tayo dito, pangako yan. Tsaka magkakababy na rin tayo, di ba? Magkakaroon na ako ng kapatid. Sa sinabing yon ng kanilang anak, isa-isa silang nagkatinginan. Maging ang matatanda ay napabaling rin sa kanila habang kapwa nakangiti. Maya-maya pa, si Ruel naman ang nagsalita. Oo anak, magkakaroon ka na ng kapatid. Aalagaan mo siya ha. Ikaw ang kuya kaya ikaw ang puprotekta sa kanya. Muli nagtapos sa mahigpit na yakap ang usapan nilang yon. Bago masayang pumasok sa loob ng bahay para simulan ang buhay na masaya, walang takot at wala ng galit sa puso ng bawat isa. Yon! Happy New Year po sa inyong lahat. Muli nagbabalik ang kwentong Enteng. Welcome 2026. At dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Lent TV, hi kay L-Daps, kay Vicky Yabut, kay Salvacion Genzola, kay Marideth Hurilia, hi kay Ami Viray, kay Medelina, shout out kay Jelena Amanda, kay Sydney Crosswind, kay Gina Realiza, kay Jeng Realiza, at Regina Rose Castillo. Hi po kay Jubel Baldonasa, sa Gumok Family, Lumayam Family, at kay Erza Scarlett, Ate Che, Kuya Jay,
Kuya Archie at Tatay Apollo from Rosalyn Gumok. Hi po kay Jessie Mefanya, kay Irma Umali, kay Pureza Tagiwalo, Yolanda Beher, Celia Tolentino, Mirna Castro, kay Baby Gabriela Divine, happy birthday po. Sorry late na. Love na love ka daw ni Cataleja Soto. Hi po kay Julie Tapang, Consolacion Alvarez from Annalisa Diga. Hi kay Zilfa Hara Reichardt at Tats 765. Hello din po kay Robert Crimen, kay Rhea Abanza, kay Beth Mercado, kay Kim Bara, kay Josie Aniban, Jerlyn Arbado, kay Aray Mix 17. Hi kay Mariam Duca, kay Lizelle Goleta, kay Darkman. Hi din po kay Chenny Ocol, kay Febe Ranyada, kay Lani Lagilayan, sa Amamangpang family at kay Agnes from Jackie Demilan, kay Darling Dafielmoto, hi po kay Roxanne Diga, kay Vilma Bautista, sa Buendia family, Paraton at Lampasa family from Lucy Buendia. Hi din po kay Elizabeth Dungka, kay Virgie Latore, kay Gemma de Ocampo, kay Annalie Untayaw from Bahrain. Hi din po kay Annalisa Chico Diga from Consolacion Alvarez. Hi kay Regan Machico, Shauma TV, Rose Da Bakel. Hi po kay Elsa Havinya, kay Hana Maylin Sesgundo, sa Marzan Umayam family, kay Ninang Remy, Tita Lydia from Jessica Sobremonte. Hi po kay Rosemary Casonete, kay Joy Yatutab. Hi kay Yana Marie Kubangbang, kay Nympha Arcal, kay Finky Rusi 14. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Mea Espiritu, Maria Grace Grefalja, kay Manny Maniego, kay Ramil Fariolin, kay Elenita. Hi kay Liza Agodo, kay John Chris, kay Christine Victorino, Kim Poy Feliciano, kay Joy Aniban, kay Jennifer Camacho, Virginia Pontillas. Shout out po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Norsen TV, Charlene Gumansing, Janet De Castro from San Pedro, Laguna. Hi kay Marian Laborte, kay Sheena Enriquez, kay Gay Somodio, Yasden Love, Sonia Ramil from Bahrain. Hi po kay Rosemary Lagunsad, kay Cute Survivor from Japan. Hi kay Nita Canillas, kay Lynn Reyes, Ruby 41 at SG, kay Josephine Marcaida, kay Chantal Vlogs, Sege R. Bernabenario Jr. Happy New Year po, sir. Kay Jessica Rojas, sa mga hindi po natin nabate, marami pa po tayong video. Again, maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng. Happy New Year. Is Maniego at kay Jocelyn Tolentino.